natin mga kamamaw. Yan. Ni-start ko yung sasakyan natin. Pumupugak-pugak. Pumupugak-pugak eh. Lakas sa gasolina. Bali ang ginagawa na lang, pagising ko sa umaga, i-start ko. Tapos sa tanghali, i-start ko ulit. Hindi ko pa sinasaksak eh. Actually, hindi ko sinasaksak. Kasi bago naman ang baterya niya, tinitingnan ko rin kung ano yung yung iba kasi mga sasakay nakasakay. Yung saksakan, yung ano na yan. Ayun lang, yung saksakan siya. Ayan. Yung saksakan tayo nasa baba, kukunin ko. Mamaya, yan natin. So, para yun. Okay na. Sa ano lang naman siya sa una. Para siyang inuubo. Malamig pa rin mga kamama, grabe. Kaya yung mga American Bully natin, hindi rin natin masyadong pinapalabas ko sila pero babalik din naman sila agad. Ang inaano ko lang doon sila, may ihi, pagka-ihi nila. Ang ginagawa nilang diskarte, paglabas nila, ihi agad sila, balik agad sila, ganun sila. Lalo na si Chopper. Mahina sa lamig, taka sera. Sila yan kaya pang tumagal ng mga 3 to 5 minutes. Hinahayaan ko lang siya. Nandun naman sa backyard to, hinahayaan ko lang na papasok ulit siya pag kaya hindi nagtatagal yung mga alaga natin sa labas. So mabilisan silang mabilisan sila nagwiwiwi pupo. Si Chopper naman nagpupupo dito sa loob dahil may training pad naman. Na to, last day na to nung medyo malamig, medyo huhupa na, kaya nabukas daw konti ang lamig. Malamig pa rin talaga. Yung mga nakapark na sasakyan doon sa mga kamamong, puno ng snow. Ayan mga kamama, panibagong araw na naman at balik na naman tayo sa trabaho natin. Lamig. Malamig talaga. Timpok. Today is Sunday mga kamama at tayo ay papasok na sa ating trabaho. Pinakain na natin mga alaga natin. May natutulog sila natin yan. Grabe lakas kumain mga kamama ni Chopper. Si Chopper kumakain siya twice a day. Pero kung talagang mga kamama hindi mo siya pipigilan sa pagkain, yung pagkain ni Legend tsaka pagkain ni Hera, pag pinagsama mo, bitin pa sa kanya. Ganun siya kalakas kumain. Kaya makikita mo yung build ng katawan ni Chopper talaga ngayon, makapal. Pero yung height niya, pinagmamastan ko pa yung mga kamamo kasi usual maaga pa, 5 months pa lang naman 5 to 8 months yun. Titingnan natin kung tatangkad pa ba si Chopper o hindi na. So far ngayon, halos kasing taas na niya yung mami niya. Halos mataas pa ng kontisera. Ang inaano ko, sana nga hindi na niya matangkadan yung tatay niya. Mas gusto ko kasi medyo maliit. Yung parang si talaga ang gusto ko sa height talaga mga kamama sa lahat ng magkakapatid. Ang nakita kong height na para sa akin sa gusto ko sa trip ko, ang gusto ko yung height ni Atlas tsaka ni Zoro. Kung si Zoro nga mga kamamaw talaga yung naiwan or hindi naman sana kung si Chopper ay maiwan is hindi mabili, okay lang na may kikik ko. Pero kumbaga ba napapag-usapan lang kung merong gusto talaga tayong ikip na lalaki talaga, si Zoro talaga yung gusto kong ikip. Pero syempre biligay na natin ang pagtitiwala natin kay Jeff Desena. Gusto ko magkaroon si Jeff Desena ng sabi ko nga sa kanya, si Zoro ang kunin niya dahil para sa akin kumbaga ba sa breeder at first time owner ni Jeff Desena, sabi ko gusto ko si Zoro ang mapunta sa iyo para sulit ang first first puppy na makukuha mo na American Bully. Kaya si Zoro ang binigay ko. Si Chopper, maganda rin naman si Chopper. Kumbaga ang pinag-usapan lang dito is yung trip mo ba, kung ano yung type mong alaga. Yun ang pinag-usapan natin. Yun ang gusto natin si Chopper. Ay si Chopper, si Zoro. Pumunti ka na ako abutan ng
pala mga ano, si Kainags pala, ayan. I-shoutout ko si Kainags kasi nakabalik na siya dito sa Canada. So ngayon, nakakapag-comment na ulit siya ngayon sa ating YouTube channel. Salamat Kainags. At malalaki na rin ang si Sayan tsaka si Saya. Ayan. Shoutout sa dalawang aso ni Kainags. At syempre, shoutout sa pamilya ni Kainags. Kinakamusta kayo ni Kuya Julius? Ayan, lagi kong pinapakita kay Kuya Julius yung mga video mo Kainags pag gumagawa ka. Ayan. Nabanggit nga pala ito. Nabanggit pala Kainags ni Kuya Julius na si kapatid mo si tag dito. Si accountant is parang best man daw niya sa kasal niyo. Yan, nabanggit na ni Kuya Julius. Pinapakamusta ni Kuya Julius si utol mo. Kamusta daw po? Yan. Ayan, Kuya Julius, pinaano ko na. Pinalipad ko na yung mensaheng sinabi mo sa akin eh. Kaya shoutout kay Kainags eh. Pa-shoutout na lang kami ni Kuya Julius Kainags sa sunod na vlog mo. Maraming salamat. Yun, di ba? Yan yung mga mababait na vlogger natin dito sa Canada na pinapanood natin. Kaya sabi ko sa inyo, kung nalulungkot kayo at gusto nyo mapasaya ang araw, panoorin nyo si Kainags. Malupit. Talagang sabi ko nung umuwi ng Pilipinas si Kainags, nakusandamakmak yung niya, yung views ng YouTube channel niya. 27k ng subscriber niya. Sobrang nakaka-inspire mga kamamaw. Si Kainags ang isa sa pinaka-idol natin sa pagdating sa pag-vlog. Yan, mahilig din niya sa aso. Marami din niyang aso. Yan. Tsaka yun, ang si Kainags ang mahilig mamasyal sa labas talaga. Talagang yan, kwentong Kainags ang vlog natin ngayon ah. Yan, si Kainags is talagang nag-iikot dyan. Kahit malamig, kahit mainit, naglalakad yan, mahilig maglakad din sa labas. Yung mga mahihilig dyan na gusto nyo makita yung mga tanawin dito sa Canada, lalo na sa Edmonton, makasubscribe nyo si Inags Vlogs. Okay ba? Yung matinding promotion na binigyan natin kay Inags, siyempre supporta natin sa ating idol yan. Shoutout kami ha ni Kuya Julius. Maraming salamat. Kamamaw, grabe. Tingnan mo mga kamamaw yung nung camera, quality ng camera na gamit natin ngayon kumpara mo doon sa mga dati natin. Tingnan mga kamamo, buhay na buhay ang kuha ng video mga kamamo. Kaya tinetesting natin ngayon kaya madalas tayo ay pag-drive na natin. Grabe ang ganda ng camera. Makikita nyo naman mga kamamo doon sa nakaraang vlog natin, yung kapong vlog natin, yung unang scene ng video, mga after 3 to 4 minutes ata, nagpalit na tayo ng camera sa pag-vlog. Diyan kita mo ng mga kamama yung difference. Kahit S23 lang ang gamit natin mga kamama, talaga makakagawa tayo ng kalidad na nakuha ng ating YouTube. Grabe ganda. May mga nagtanong din pala, singit ko na rin ito mga kamama para makagawa tayo ng isang episode natin sa video vlog natin. Sisingit ko na rin ito mga kamama. May nagtatanong pala, sabi na may mga gusto kasi nag-apply dito, mga tropa yun eh. So tinatanong niya, sabi niya madali lang mabuhay dito daw sa Saskatoon. American Bully and buhay Canada tayo ngayon mga kamama. Tinatanong niya kung madali lang mabuhay sa Saskatoon. Sabi ko madali naman kasi ang way of lang naman kasi is ibabase lang natin sa way of lifestyle ng mga tao. Kasi kahit saan ka naman lugar magpunta talaga mga kamamo, kung talagang medyo magastos ka, mahirapan ka makasurvive. Pero kung matipid ka, yun, right away sigurado mga kamamo, marami ka may. Kasi kukumpara mo naman mga kamamo yung sitwasyon natin sa Pilipinas. Hindi ko inaano yung sa Pilipinas mga kamamo, ang inaano ko lang is yung chance ba pag nandito ka sa Canada, kung ano yung magandang chance na mabibigay sa'yo kung makakarating ka dito sa Canada or sa Pinas ka lang dito. Kasi kung sa Pilipinas ka lang, kasi ako na-experience ko rin yan, tayo trabaho sa Pinas, kumbaga sa mabubuhay ka pero hindi ka totally makakaipon ng ipon na gusto mo para sa pamilya mo or sa kung may pangarap ka sa buhay, naman yan. Pero hindi ko inaano dito, masintabi po sa mga nasa Pinas until now, hindi ko po minamanit yung trabaho niyo
yun or bakit mas gusto nyo dyan. Respeto ko po sa inyo yun. Ang inaano ko lang po yun dito yung sa Canada lang po na based doon po sa experience ko po, hindi po sa experience ng kahit sino. Sa experience ko po yung sinasabi ko para at least po wala pong masasaktan kasi tabi po sa lahat. Yun, kumbaga yung dating sa Pilipinas nga po tatrabaho, saktuhan lang din ang pinikita natin, hindi po like for example yung anak ko dati pag yung mga anak na yung pagpapanganak na yung anak ko dati tapos papabinyag tayo is iniipon ko pa ng ilang buwan yun, iniipon ko pa ng ilang buwan bago ko makaipon ng 50 to 60,000 dati. Ganun katagal, yung talagang sobrang talaga nagtitipid tayo. Dati naman talaga matipid na tayo dati po mga kamamo. Hindi nga tayo sa pagkatulipad. Masyado malaki yung truck, hindi tayo mapasa. Siyempre di naman tayo, balik tayo sa usapan natin, di naman tayo kalaki ng sweldo dati. Kaya kung iipunin natin yung mga bagay-bagay is inaabot ang ilang buwan minsan, almost a year pa. Like for example, kung magpapabili tayo ng anak natin dati, ganun tayo, ganun katagal ang ganun katagal ang way ng pag-iipon natin. Dito kahit pa paano siguro kaya mo ipunin ng 2 to 3 months, mga ganun, pwede kaya na. Hindi katulad dati na parang almost 1 year na talaga, sobrang tipid na tipid kahit kasi nga gagamitin mo sa pagbinyag ng anak mo or pag manganak. Kasi yung dalawang anak ko is cesarean yan pinanganak, so talagang madugo din ang bayad ng panganak ng mga sa baby natin dati. Pero ngayon mga dalagang pinata na sila. Si Julian is 14 years old na, si Nathan is turning 12 or 11, basta 11, parang 2 years lang ang tanda niya ni Julian din sa kapatid. 14 na si siguro magto-12 na si Nathan sa August. Yan. So ayun, kumpara natin yung sa gastos, di ba? Tapos balik tayo kung paano ako mabubuhay dito sa Canada. Mabubuhay naman po kayo lalo dito sa Saskatoon kasi medyo probinsya talaga tayo, hindi tayo yung talagang high cost katulad nung Pasintabi uli, yung sa mga medyo magagandang lugar like mga Toronto, Ontario. Yun yung mga magagandang lugar na masabi mong Canada talaga yung itsura niya. Pero yung cost of living ata doon is mas mataas kaysa dito sa Saskatoon. Kasi may mga nagsasabi din sa akin na dating mga nag-aral sila ng, kasi may mga course dito na wala dito, lumilipat pa sila sa ibang lugar. So ang nangyari is doon sila nag-aral, syempre umuupa din sila. So ang minsan upa ata nila is, if I'm not mistaken, nasa 1,400, 1,500. Ano pa lang ngayon, parang room for rent pa lang ngayon. Yung 1,400 po mga kamamaw dito sa Saskatoon is bahay na yun pag umupa ka dito. Makikita mo yung difference nung ano. Pero syempre magkakaiba naman din kasi di mo rin masasabi, parang i-clear ko lang nang wala ring nagkakasama ng loob o parang na-open sa sinasabi natin. Kasi naman doon sa Ontario is maganda naman kasi doon, tsaka sa Toronto. Tsaka may ibang lugar kasi dito sa Canada na hindi masyadong malamig, di katulad dito sa Saskatchewan. Malamig dito sa Saskatchewan. Yun naman ang pinagkaiba nila, para at least alam nyo yung bakit mahal doon, bakit ano yung maganda doon, bakit mahal doon, yung mga ganun ba. Kaya ina-explain ko din, doon medyo mahal pero yung weather is hindi ganong kalamig ang katulad dito sa Saskatoon. Saskatoon kasi malamig, kasi nakaraan nakita nyo, sinabi ko feels like negative 53. Ngayon nga mga kamama, yung paa ko, nagdadrive ako, naka-heater pa ang sasakyan ko, nilalamig na ang paa ko. Malamig talaga mga kamama. Yan na, naka-dobling medyas na ako nyan. Kaya nga, inuubad pa rin ko na ng sapatos ko mamaya at nilalamig na naman ako. Hindi ko kasi naipasok doon sa loob ng bahay mismo yung boots ko. Naiwan dito sa may pinakabungatan ng ano namin. Kaya walang heater doon. So malamig na naman ang paa ko ngayon. So yun lang ang pinagkaiba. Basta kung ano lang, sa grocery at ano, kaso sa iyo yun, paano mo masusurvive yung pang araw-araw mong gastusin dito. Kailangan talaga matipid ka, wise ka. Lalo nung solo naman ako mga kamamo, honest din nung parang 8 years ago. Ano tayo,
sasakyan ni paring Junior. Yan, pinalitan natin. Tingnan ko, nalilipat pala. Yan, nalilipat pala. So ayun mga kamamaw, nung dumating ako dito dati, nakwento ko na din. Nakwento ko na yung dati, pero ito, sisingit ko lang ulit. Yung ano natin, yung grocery ko dati nung way back 9 years ago, parang bumabudget ako ng grocery ko sa pangkain ko sa lumang siling is $50 lang. Ganun ako katipid mga kamamaw. So ano bang mga binibili ni kamamaw dati para makasurvive? Nung solo pa siya dito, nabili ako madalas itlog, spam, noodles. Yan, madalang lang ako magluto ng talagang maputahing pagkain. Usual, more on ano na tayo, prito-prito, noodles, ganun lang tayo dati para makatipid tayo. Sa inyo naman yon, lalo na doon sa nagtanong sa akin, sa iyo naman yon kung paano mo maisosurvive yung sarili mo. Pwede mo naman gawin lahat, wala ka namang magpipigil sa'yo kung anong plano mo sa buhay. Kung gusto mo magluto ng masarap araw-araw, walang problema, nasa sa iyo yun. Pwede rin ka naman dumiskarte ng magluluto ka ng maramihan, tapos pang isang linggo mo na. Kasi ganun ang ginagawa natin, lalo pag solo ka mga kamamaw. Hindi ka na masyadong mamimili ng sobrang kailangan kumain ka pa, magkakain ka pa sa labas, or ano, kung hanggat kaya mo makatipid mga kamamaw, makakatipid ka kung gugustuhin mo yun. Sa tao pa rin yun mga kamamaw, kung nasan lugar ka man dito, kahit isang bansa ka man nagtatrabaho, all over the world, nasa sa'yo yun. Ang diskarte mo kung paano mo titipirin ang sarili mo para makaipon ka. So ayan, sana nakatulong tong suggestion ko to, yung hindi para suggestion, yung ano, based on my story mga kamamo na sinabi ko sa iyo. Ano lang to, nasa sa akin yun, kaya sabi ko sa inyo, pasintabi po sa lahat ng nanonood kung nasan man kayo at medyo parang feeling nyo offended yung sinabi ko, pasensya na po, hindi po para sa inyo to, para po ito, base po ito sa base po ito sa aking experience. Yan mga kamamo. So papasok na ako at magpo 4 o'clock na. Bala kong pumasok ng 4 o'clock para kayo pa na early 30 minutes tayo. So see you later na lang mga kamamaw. Yan mga kamamaw, out na tayo. Yan, kinabahan ako kanina dun sa ano, sa sasakyan natin kanina. Kasi kanina nung mga 15 minutes ago, ini-start ko siya, ayaw mag-start. Talagang sobrang lamig kasi mga mama. Kasi susi natin. Sorry mga mama, nasasamid ako, lamig. Tingnan natin ulit. Yun, buti umano na. In-start ko na kanina. Nung in-start ko kanina pala, ay mag-start, namamatay. So pumunta ako doon sa loob. Dahil siya na maon, nahirapan na magsalita, malamig. Sorry. Pumunta ako sa sasakyan, sinusi ko siya, ayaw para mag-start. Tapos di ko matapakan yung ano, di ko matapakan yung brake, matigas, pero hindi ko pinilit tapakan, binayaan ko lang. Tapos nung nag-start ng, nag-iilaw-ilaw ng konti, lumabas ako, nilako, in-start ko, nag-start. Ayan, sorry mga kamama, pasensya na, nagchuchok ako lamig. Ito na naman, umuusok ang bibig ko. Hey! So ngayon, yan, tarik ko. Kasi ba natin makaman mo? Tambay muna tayo konti dito sa sasakyan. Hindi ako aalis mga kamamaw ng dito nakaano ng 15 minutes pa. Para siguradong ano. Pasensya na mga kamamaw ko, nahubo ko sa labas kasi talaga nagchuchok ba ako. Isa. Kaya tayo mga 10 minutes pa. Tapos mapapagas na rin ako sa basket natin para hindi tayo mahirapan. Kinabukasan kasi kailangan
talaga natin gusto. Tumadamit pa rin mga mamotor. Yun, nung in-start ko siya kanina, ayaw, talagang namamatay yung makina. Natatakot naman ako kasi dun sa sinabi nga ni Kuya Alex na ano, na huwag pilitin, huwag gagawin kayo manibela. Yan, gumagalaw naman. May times na pag hindi daw gumagalaw to, hayaan mo lang uminit yung sasakyan mo. Yung talagang hindi mo ma-steer yung steering wheel mo, hindi mo magalaw. Huwag mong pilitin mga kamaw dahil may pwedeng masira dyan. Kaya super okay naman, gumagalaw siya. Kaya okay siya. Hintay lang tayo ng 10 minutes mga kamaw. Gusto ko pang maging mainit yung makina. Huwag na tayo magmadaling umuwi. Ang mahalaga, makauwi tayo ng maayos. Ganda ng camera mga kamaw. Samantalang nung dati, yung ginagamit natin yung cellphone natin, hindi mo makita mukha kung mga kamaw, diba? Sobrang din. So ngayon, maganda na. Kaya malaking tulong din tong camera na to. Kahit pa paano, yung pagbablog natin medyo magaganda yung nakukuha natin. Ano. Lagay lang natin sa ano. Yan. Lilipat ko lang mga kamaw doon sa may camera sa harap. Iba pa rin mga kamaw, kagandahan pa rin pag yun yung nagkaroon kang bahay, may sarili kang garahe, tapos yung garahe mo lagyan mo ng heater para yung sasakyan mo hindi rin nahihirapan. Kawawa din yung mga sasakyan natin, kaya dapat aalagaan din natin ng gusto yan. Ang laking tulong mga kamaw mo nung may sasakyan ng sarili. Silipin mo, tataksin mo araw-araw, hindi mo hawak ang oras mo, ang mahal pa ng gastusin mo. Kaya kasi minsan sila kasi sasakyan namin, pag hinatid ko sa misis, hindi ko siya nasusundo. Pag sinundo ko siya, hindi ko siya naihatid. Kaya nangyari, nagtataksi siya araw-araw. Kaya isipin yung kano din yung budget na yun. Nangyayari lang na nasusundo, hatid ko si misis pag Friday, Saturday. Other than that, talagang taxa siya. So malaking ano rin, malaking factor din mga kamamo kasi parang pang-iwasan mo na rin siya. Ganda ng camera natin, madilim pero madilim sa paligid pero ganda ng buwan ng camera. Diba? Yan, dito na tayo sa gasolina. Papagas muna ako. Para bukas hindi na tayo mga problema sa ano, sa pag-start kahit madalas tayo mag-start ng sasakyan. At least marami laman yung ano, yung tangke. Yung mga mama, pagas muna ako. Okay na, pagas na tayo. Ay nako, nakailang pita ko mga kamamaw. Mali yung pwesto ng ano ko, yung ano-anong gasolina. 2 pita ko. Hindi naman tayo pwede magbukas basta-basta ng ano, ng cellphone at delikado yung bawal papagas. Sabi lamig. Kaya yung mga nag-isip-isip pumunta dito sa Saskatoon, kailangan handa ang buong loob nyo na haharapin nyo yung snow every year. Dapat ano talaga, handa kayo sa malamig na lugar. Pero syempre kahit pa paano, maganda ang future mo dito. Lalo yung mga bata, maganda ang future nila dito sa Canada. Yung tayo, ay nako, madaling araw naman ako, konting minsan, pero hindi
subscribe and hit the notification bell for more updates of my